Akala niya, simpleng utos lang ang susuwayin niya. Pero ang isang hindi na iyon ang tuluyang magbabago ng buong buhay niya. Isang batang manggagawa ang humakbang pasulong, hinaharangan ang isang lalaking naka-Amerikana. "Sir, sandali lang po," magalang niyang sabi. "Bawal po pumasok dito ng walang helmet at safety vest." Ngumiti ng may halong pagmamataas ang lalaki. "Hindi mo ba ako kilala? Ako ang may-ari ng proyektong ito." Sandaling kinabahan ang manggagawa, pero pinili niyang tumindig. "Sir, walang pinipiling tao ang aksidente," matatag niyang sagot. "Para sa kaligtasan niyo at ng lahat, hindi ko po kayo pwedeng papasukin ng ganyan." Natahimik ang may-ari, napataas ang kilay, tila nagulat. Ngunit maya-maya, bahagya siyang ngumiti. Tinanggap niya ang helmet at vest at isinuot ito. "Sinusubukan lang kita," sabi niya. "Magaling ka, iho." Habang binubuksan ng manggagawa ang gate, may isang matandang babae sa labas ang natapilok. Nalalaglag ang mga dala niyang grocery. Hindi nagdalawang isip ang lalaki. Agad siyang tumakbo. "Okay lang po ba kayo?" tanong niya habang inaalalayan ng matanda. Pinulot niya ang mga nahulog at marahang inalalayan ito. "Ihahatid ko na po kayo sa sakayan," alok niya. "Hindi niyo na po dapat bitbitin lahat mag-isa." Mula sa itaas, tahimik na nanood ang may-ari. Unti-unting napalitan ng paghanga ang kanyang mga mata. Kinahapunan, sa loob ng opisina. Tungkol doon sa lalaking nasa gate, "Sino siya?" tanong ng may-ari. Napabuntong hininga ang manager. "Sir, dati po siyang kilalang structural engineer. May sarili siyang kumpanya. Pero nagkasakit ng malubha ang anak niya. Walang tumulong na insurance. Kaya ibinenta niya lahat, kumpanya, bahay, para lang mabuhay ang anak niya." Natahimik ang may-ari. Tinawag niya ang manggagawa. "Sir, sorry po, hindi ko po kayo nakilala kanina." "Okay lang, hindi mo ako binastos," sabi niya. "Pinrotektahan mo ako." Iniabot niya ang kontrata. "Simula ngayon, ikaw na ang lead safety engineer namin. Kasama na ang buong medical benefits para sa pamilya mo." Napaluha ang lalaki, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Ang mapagpakumbaba ay itinataas ng Diyos sa tamang panahon. 1 Peter 5 verse 6. Minsan, akala natin maliit lang ang ginagawa nating tama. Pero sa mata ng Diyos, iyon ang daan para buksan ang mas malaking biyaya. Hindi mo kailangang maging mayaman o makapangyarihan para maging kahanga-hanga, kundi maging tapat, kahit walang nakakakita. Minsan hindi natin alam kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng isang tao. Kaya sa halip na manghusga, piliin nating maging mabuti. Dahil ang taong tahimik lang na lumalaban sa buhay, maaring siya rin ang taong isang himala na lang ang hinihintay. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.